Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa buong isang linggo. Panginoon, sa iyong putihan sa bawat isang narito, Panginoon. Tuloy ka namin tataas sa oras na ito, Panginoon. Ikaw lamang po ang siyang maitaas. At mapapulihan, Panginoon. At ang iyong gagamitin, mga tagapagsalita na ilang Diyos, ay patuloy namin nilalagay sa iyo, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong mensahe, Panginoon, ang iyong katuruan, Panginoon, ay manamnam ng bawat isang narito, Panginoon, sa mga mga spiritual mga puso, spiritual na tayo ng Panginoon, upang maunawaan po namin, Panginoon, ang iyong mga salita ng ilang Diyos. Kapag sinabi mo, Panginoon, lahat at lupa ay maglalaho, sumalit ang iyong mga salita ay mananatili, Panginoon, ng pagmamahal. Salamat po, O Diyos, patuloy ka namin pinupurin, binabalik sa iyo ang pag-aas na pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng Kristiyano ay magsabi namin, Amen. Magiging panalo ng bawat isa. Magandang hapon. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Magandang hapon. Simulan mo natin sa palakpakan. Purihin mo natin ang ating Panginoon ngayong hapon.
kamayan natin ng bawat isa. Nagagalak po kami, nakasama po namin ng bawat isa ngayong hapon. Habang ginamit ang Diyos na may mabuti. Mapagpalang hapon po ulit sa bawat isa. Habang po tayo ay nag-ready. Ayan. Tayo po ay dadako na sa ating announcement. Pang-ilang araw na po ng ating 3-night celebration. Pangalawang hapon na po o gabi. Ngayong sa ating sineselebrate na 3-night celebration of the gospel. Tayo po dadako na sa ating announcement. Ayan, every morning, next week po ito nag-start. Kasi this Sunday, wala pa tayong morning. So, sa Sunday po, Sunday morning, mayroon po tayong Sunday school. Then, to follow na po ang ating divine worship. Tapos, ating Sunday afternoon, meron na po tayong equipping the saint ng 3:30. And then, divine worship na po ang ating gawain. And then, Wednesday po, midweek service. Friday po, prayer gathering, and then Saturday po, ang ating music team rehearsal. Ayan. Sino po pinagpala ng ating Panginoon ngayong hapon? Amen. Lahat po tayo pinagpala. Tayo rin naman ay dadako na sa ating James. ayan, yung late na. Ayan, yung 3 nights. Ayan, ang ating 3 nights. Tapos na tayo, day 1, the power of the true gospel. Sino pong nandito kahapon? Amen. Amen. Sino po ang nandito ngayong day 2? Siyempre tayo. Ayan. Sana po makakompleto natin yan hanggang tomorrow, Monday. Sino mo lang pasok bukas? Holiday. Sa mga double pay, huwag na kayo pumasok. Talaga. Pasok. Ayan po, day 3 natin, Monday. First time po ito na Sabado, Linggo, and Monday. Ayan, kasi dati, ang usual po natin every anniversary is Friday, Saturday, Sunday. Ngayon lang po tayo na Saturday, Sunday, and then Monday. Ayan. So, tomorrow, today po ang ating topic is the call to defend and declare the gospel. Tapos yung the mission to live and spread the gospel po tomorrow. Handa na po ba ang lahat? Amen. Amen. Bago po tayo magsimula sa ating teaching and sermon, syempre para makumpleto ang ating paghahandog, kailangan natin maghandog sa Panginoon. So tayo dadako na sa ating tithes and offerings, ang ating love gift. Ready na natin ang ating mga puso. Ayan. Meron po tayo ng envelope. Pwede po natin isulat ang tithes po natin. Yan ang 10%. Love gift po natin. Or offering. Then meron po tayo dyan mga project like building fund. And then pledges. Pag meron po tayong mga projects na mga gamit. So ang ating proyekto ngayon, number 1 na project natin ngayon is sound system. Tama po ba? Ayan. So, ngayon, tayo ako na sa ating tithes and offerings. Meron akong binasa last week. Hindi lang, wala lang sa akin copy ngayon. Pero yung Ecclesiastes, nandun yung, dati, nung bata ako, nakapakinig ako ng siguro, payo sa akin, na bawal mag-swear to God.
Yung parang masama na gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan tapos hindi man matutuparin. Yung mga promises, ganyan. Amen. Pero dun sa Ecclesiastes, na binasa natin last week, nandun yung promise na pwede ka magpanatas. So, pwede ka mag-pledge sa Lord. Na, Lord, ibibigay ko tong tithes and offering ko. Bigyan mo kami, Panginoon, ng mabuti or healthy or malusog na pangangatawan. Oh, Lord, bibigay ko to sa yung pangako ko na tithes and offering kasi para magamit sa gawain ng Panginoon. So, iba-iba man tayo ng mga panata or mga pledge sa Panginoon. Alam ko may sarili tayong gusto, may sarili tayong, anong tawag dito, deal sa Panginoon. Alam ko, importante sa'yo, una ang Panginoon, sunod pamilya mo, sunod trabaho mo, sunod pag-aaral mo. So may kanya-kanya tayong priorities sa buhay. So ngayon, tayo po idadako na sa ating tithes and offering. Handa na po ba ang lahat? Amen. Amen. Dapat handa tayo maghandog sa ating Panginoon habang inawit ang halina't magbigay ko. Para sa ating operatory prayer, will be led by Pastor Joey po. Kapatid po natin ating kamay sa open box. Panalangin po natin ito na patuloy na pagpalain ng Diyos ang iglesia ito, balik ang maraming beses sa bawat niya sa kanyang makaraan. Ngayong hapon, Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat ng Diyos sapagkat hindi mo dinako, Panginoon, ang bawat isa sa atin ito, Panginoon, upang patuloy na magpuri, pagpasalamat, Panginoon, at patuloy kang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ama, inilalapit namin sa iyo ang offering box na ito, Panginoon. Hindi po amin ito, Panginoon, kundi o Diyos, ito'y galing sa iyo. Binabalik lamang po namin o Diyos ang mga bagay, Panginoon, ibibigay mo sa amin. At dalangin ko, Diyos, ang bawat isa, Panginoon, ngayong hapon, na patuloy mong hipuin, Panginoon, ang mga nagbigay, Panginoon, ay patuloy mong pagpalain, O Diyos. At ang mga hindi pa nagbibigay, Panginoon, hallelujah, ikaw siyang patuloy, Diyos, na magbuhos, Panginoon, ng pagpapala para sa kanila, Panginoon. Kaya sa habong ito, Panginoon, ay patuloy mong ipaunawa sa amin, O Diyos, ang kahalagahan ng pagbibigay, Panginoon, sa iyong gawa. Hallelujah. Maraming salamat po, Diyos, sa mga pagpapalang ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito pong aming samot dalangin. Hallelujah. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Tayo po yung makakaupo na. Ayan. Ready na po ba tayo para sa ating teaching session? Amen. May dalawa tayo ngayon. So, una natin ang teaching session. And then ang ating sunod is preaching service. Ayan. Ayan. I-ready na natin ang ating mga ballpen, paper, or phone, and then Bible. Tayo po ay dadako na sa teaching session. Will be led by Pastor Edwin for our teaching of the Word po. Amen. Salamat, Sister Luisa. Okay, sa magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Masaya po tayo na narito tayo sa gawain ng Diyos. Amen. Sa palakpak sa Panginoon. Amen. Katunayan na tayo ay masaya na nag-aaral ng salita ng Panginoon. Dahil
Sa panahon natin ngayon, ito ay napaka-malaking bagay o mahalaga bagay na tayo ay dapat nag-aaral ng salita ng Diyos. At hindi lang ito importante sa ating buhay, maging sa ating kaluluwa bilang sa Kristiyano. At sa hapong ito, tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ihimayin natin isa-isa ang sinasabi ng salita ng Diyos para maunawaan natin kung ano ang ibig sabihin o nais ipahiwatig sa atin ng ating Panginoon sa kanyang salita. Dito sa ating tema, meron okay, sabay-sabay natin basahin ang salita ng Diyos, basahin sa inyong isip, at babasahin ko naman sa magitan ng pagsasalita. Ang ganito ang sabi ng salita ng Diyos. Sa verse 1 ng 2 Timothy chapter 4. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay. So magitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumuway ka. Mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tenga at magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. At ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Ngunit ikaw, sa verse 5, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan. Gawin mo ang gawaan ng ibanghilista. Hinapin mo ang iyong ministeryo. Nalangin po tayo. Salamat sa Diyos. Ama namin sa langit, salamat Panginoon sa iyong salita naming nabasa at napakinggan Panginoon sa oras na ito. At nalangin ko Panginoon na samahan mo kami sa pag-aaral ng iyong salita. Bigyan mo kami ng karunungan ka naman ang gagaling sa iyo. At maunawaan namin ang nais mong iparating sa aming buhay. At dalangin namin Panginoon na ang iyong salita ay maging isang hamon sa amin upang kami ay maglingkod sa iyo at ipangaral ang iyong salita sa aming mga kinasasukupan. O saan man kami, Panginoon, naroon sa aming trabaho, sa aming pag-aaral, sa mga schools. So, Panginoon, ang magbigay sa amin, Panginoon, ng kaliwanagan dakilang Diyos. At sa gabing ito, o sa hapong ito, Panginoon, dalangin ko, Diyos, na samahan mo ang gawain ito ng iyong Banal Espiritu. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon ay teaching, medyo nanibago lang ako, teaching pala. Teaching pala tayo ngayon. So, dito sa ating nabasa, so yun guys, kung ibahagi pala, bago kalimutan, yung topic natin, yung is preach the word and season in out of season. So sa English na binasa natin, dito sinabi
Apostol Pablo kay Timoteo. Ito yung abilin ni Apostol Pablo kay Timoteo patungkol sa salita ng Diyos. Ang sabi niya, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at His appearing in His kingdom. So pag sinabi natin church, mga kapatid, so pinuutusan tayo. Diba? Kumbaga, church tayo na dapat ibahagi natin ang salita ng Diyos. Katulad ng topic natin ngayon, na nais kong i-share sa inyo is yung preach the word. Season or not a season. So, napakahalaga nito. So, ang gagawin natin, basahin uli natin yung yung talata. Dito sa verse 4. Verse 4. Sino pwede mag-volunteer na magbasa sa ating text? Meron ba? Volunteer? Yeah, brother. Verse 4 lang. Wait, brother, pwedeng tumayo ka para mas maganda. Okay. At iiwalay sa katuwanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa kanila. Yan. So ito, ang sinasabi ng Apostol Pablo dito, na sa panahon natin ngayon, ay maraming mga tao na yung kanilang pakikinig ng salita ng Diyos, hinihiwalay na nila. O tinatawag na pati yung tainga nila yung naiirita na sila. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo dito na dapat ipangaral mo ang salita ng Diyos na papanahon o hindi na papanahon. Dahil sa panahon natin ngayon, maraming magnadalabasan mga false teachers. So, even yung mga totoong Kristiyano, dapat maging watchful tayo dahil ang mga tinuturo ng mga ibang mga sekta ngayon ay aliwas na sa sinasabi ng salita ng Diyos. Katulad ng unang panahon, talagang pag sinabi niya pangangaral ng salita ng Diyos, talagang full gospel yan. Kaya ngayon, ang topic na nais kong ibahagi sa inyo ay ito, yung preach the word in season and out of season. Ang introduction ko dito ay ito, one of the last things a person says before they leave this world is usually the most important. So dito sa ating nabasa, kung babasahin natin buong 2 Timothy, so makikita natin dito na si Pablo, sa Apostol Pablo, siya ay nasa kulungan. At nag-antay na lang siya ng execution. So kaya gumawa siya ng letter o sulat para kay Timoteo na dapat ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya isa-isang bagay, kung tayo ay ordinaryong tao, minsan kinabukasan ay maumatay ka na. So meron kang isang bagay na importante na ibibilin mo sa mga kamag-anak mo, umahal mo sa buhay, di ba? So, automatic yun. Kaya gano'n ang ginawa ni Apostol Pablo, na bago siguro nararamdaman niya sa kanyang sarili na medyo nahihirapan na siya, kasi nakagapos siya ng talikala, mahirap ang kanyang kalagayan. Pero kanyang espiritu, itong maganda kay Apostol Pablo, yung kanyang espiritu, malaya pa. So nakapag-isip pa siya ng maganda. Kaya ito yung binahagi niya. Gusto yung iparting sa atin na dapat ipangaral natin ang salita ng Diyos, season or not season. Napapanahon o hindi napapanahon. Yan. So unang point na nais kong ibahagi, sino yung una nakakita?
pwedeng basahin? Yung ating, sino yung volunteer? Mga kapatid, sinong pwede magbasa? Hindi kapatid, ikaw. Ikaw rin. Point number 1. The mandate to preach the word. Amen. Okay na kapatid. So, ayan ang ating unang puntos. The mandate to preach the word. So, anong ibig sabihin nito? So, mandatory na dapat ibahagi ang salita ng Diyos. I-preach, ipangaral ang salita. So, kahit saan ka naroon, kahit nasa school ka, mandate na ipangaral mo ang salita ng Diyos. Kahit nasa trabaho ka, kahit nga dapat sa kongreso, pinapangaral ng salita ng Diyos. Amen. Sa lahat ng dako, dapat ipangaral ng salita ng Diyos. Tingnan natin yung, dito pa rin tayo sa verse, sa ating talata. Tingnan natin yung verse 1. Sino pwede magbasa sa verse 1? Verse 1. Okay, Sister Luisa. Pinagbibilin mo sa iyo na maniniling ng Diyos at ikisyeso na siya kuhukom sa mga buhay at sa mga bagay. O maigan ang kanyang pagpapakita at sa kanyang ngalan. Amen. Thank you. So, ang sinasabi dito, sa mandate to preach the word is serious church. So, pinapakita dito buhay at kamatayan ito. Kaya, naka-serious church na ito na binibigay sa atin ng salita ng Diyos na dapat ibahagi natin ang salita ng Diyos dahil darating ang panahon na tayo ay o maging sila ay hukuman sila kung di sila nakinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya tayo ay witness of God, Christ. So, ang gusto ni Apostol Pablo na tayo ay ang ugat natin sa salita ng Diyos ay dapat malalim na ibahagi natin ang salita ng Panginoon. Tapos, sinabi pa rito na the reality of judgment sa verse 1 pa rin na makikita natin doon na sinabi na siyang hukom sa mga buhay at sa mga patay. Then ang salita ng Diyos, ito ang maghukom sa mga buhay at patay sa panahon ng ating Panginoon. At sa pamamagitan, nagpapakita ng kaharian ng Diyos. So Christ will judge the living in the dead. So, i-judge niya yung mga buhay at mga patay. At ika-4, the urgency of His appearing. So, preaching ay tied to the coming kingdom. So, kailangan ipangaral sa verse 2. Ang sinabi rito, ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Yung pag sinabing magsikap ka, pilitin mo na ibahagi mo ang salita ng Diyos. Kahit man ikaw ay nasa mahirap na kalagayan, even na ikaw ay nasa kulungan, katulad ni Apostol Pablo, so pinangaral niya ang salita ng Diyos. Kahit na mahirap ang kanyang kalagayan, at mangaral ka ng buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Ito nais parating sa atin ng salita ng Diyos. So mga kapatid, mandate na ang pangaral ng salita ng Panginoon. So hindi na dapat tayo magpatumpik-tumpik pa. Ipagamit natin ang ating buhay sa Panginoon at maging seryoso na tayo sa ating ginagawa. Bilang isang kabataan, dapat maging seryoso ka na sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ipakilala mo sa iyong mga klase na ikaw ay born again. Ikaw ay Kristiyano na. At ikaw ay
follower na ni Christ. Yan. Hindi ka na follower ng TikTok, follower ka ni Christ. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya napaka-importante na ibahagi mo ang salita ng Panginoon. So, mandate yan, mga kapatid. So, yung day 1 na ikaw ay nakakilala sa Panginoon, lipas ang day 2 hanggang day 10, hanggang 10, hanggang month na, hanggang year. So, dapat nandun yung eagerness mo na ibahagi pa rin ang salita ng Diyos. Dahil naniniwala tayo at sumasampalataya na ito ang mga pagligtas sa atin, yung salita ng Panginoon. Dahil kami, wala kami sa inyong harapan kung hindi kami, walang nag-aaral sa amin. Walang nag-preach ng salita ng Panginoon sa Nabotas. Wala kami sa ganitong kalagayan, mga kapatid. Kaya yung naalala ko, yung aming pastor doon, kahit na umulan, alam mo, sa Nabotas, kahit na binabaha, nangangaral pa rin siya. Kahit ang kalagayan niya ay dati siyang manager ng bangko. So iniwan niya yung pagkamaging manager niya ng bangko, nagpastor siya. At kami yung bunga nun, kami yung pastor ni Pastor Joey. Dahil naunawaan niya ang pagpo-preach ng salita ng Diyos ay mahalaga para sa kaligtasan ng mga taga-Nabotas. Kaya ngayon, mga kapatid, yung lugar na yon ay pinagpala ng Panginoon. Bumangon ang mga ala Pablo at mga ala Timoteo doon at nangaral ng salita ng Diyos. So yun, mandatory na ito ang ating pangaral ng salita ng Diyos. Seryosohin natin ito. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So ano yung application? Pakibasa yung ating application. Sino yung okay ka pa din? Application. Amen. Thank you, kapatid. So, application natin, preaching is not optional. Yan. Hindi siya optional na kung gusto mo lang ibahagi ang salita ng Diyos. Kundi ito ay divine commission. Naniniwala ba tayo dito? Kaya divine commission, ito ang nais ipaunawa sa atin na dapat ang preach the gospel ay maging priority natin sa ating buhay. Hindi lamang ito maging secondary ng buhay mo. Dapat primary. Ito yung priority mo sa buhay mo, ang pangaral ng salita ng Diyos. Dahil ito na yung buhay natin bilang isang Kristiyano. So kung natanggap natin ang biyaya, ang pagpapala, nung tayo ay napakinig ng pangaral ng salita ng Diyos, ng preaching, na katulad nito, dapat ibahagi din natin sa mga iba na hindi pa naabot ng salita ng ating Panginoon. Bagamat sa katotohanan, napakahirap talaga sa panahon natin na magbahagi ng salita ng Diyos dahil marami ng kalaban. Sa panahon natin ngayon, talagang marami kang kompetensya. Kaya minsan, ang mga lingkod ng Diyos, yung mga Kristiyano ay nadadaya na sa ginagawa ng kaaway. Pero huwag tayong matakot, mga kapatid. Basta kung hawak-hawak mo ang salita ng Diyos at nasa isip mo yung salita ng Panginoon, walang makakapigil sa iyo. Walang makakatalo sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So katulad ng illustration natin, katulad ng mga magsasaka. So yung mga farmer. So ito yung mga nagtatanim. Alam natin na ito ay nagtatanim sila by season. Pero alam din natin na insure
na nag-harvest sila. Kaya pag may tinanim tayo, meron tayong aanihin. Kaya kung nangangaral ka ng salita ng Diyos, siyempre may aanihin tayo. Amen? Kaya ito ang malaking bahagi ng isang Kristiyano na dapat magtanim ka ng pangaral ng salita ng ating Panginoon. Sa verse 3, ang sabi dito ng ating talata, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Darating ang panahon, kahit yung mga gandang mga mensahe. Kaya papapansin mo ang mga anak ng Diyos ngayon ay kadalasan mga Kristiyano, hindi ko naman nila lahat. Ang gusto lang nilang pakinggan ay yung magagandang pangaral. Pero yung mga radikal, yung mga maanghang na pangaral ng salita ng Diyos, ayaw na nila. Sa isang simbahan, ay alam akong church na ganun, na merong isang member doon na nagsisimba lang siya, pag pangangaral na may pag-ibig na pangangaral. Kaya siya nagsi-church dahil yun ang pinapangaral ng pastor, pag-ibig hanggang sa umibig. Pero nung ang pastor ay nangaral ng mga radikal na pangaral, ay unti-unti na siyang nawawala. Amen? Kaya may mga Kristiyanong ganon. Kaya hindi tayo ganon, amen? Hindi ganon ang Jesus the only way, family church. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sa verse 3, sabi pa rito, kundi pagkaroon nila ng katinang tainga at magsisipagpunton sila sa kanilang mga sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling mga mansamang pita. So ito yung nangyayari. So may mga Kristiyano din sa panahon natin ngayon na mas gusto nila yung malalaking simbahan. At gusto nila yung mga pastor na meron silang pastor na paborito. Pag ang pastor na ganito, pangaral ay a-attend sila. Pero pag si pastor na paborito nila ay hindi mangaral, hindi sila a-attend. Amen? Amen. Wala dito sa Jesus the Only Way Family Church. Amen. Parapakan natin ang Panginoon. Kaya, importante na alamin natin ang ating tungkulin bilang isang Kristiyano. Ano ba ang binigay sa ating responsibilidad ng ating Panginoon? Ito ba ay maging kabahagi dito sa gawain ng Diyos? O ito ay maging pasaway dito sa gawain ng Panginoon? Dapat maging kabahagi tayo. Dahil ito ang plano ng Diyos para sa atin. So, ikalawang point na nais kong bahagi, why we must preach in season and out of season. So, una, because God's word is always relevant. So, relevant ang salita ng Diyos kung bakit natin dapat ipangaral ito ng season and out of season. At sa ilalim nito, tinatawag na times change, but truth does not. So yung may mga bagay na nababago. Kasi yung mga kabataan dito. So dati, lilit lang nila. Ngayon, malalaki na, mga binata na. O, di ba? May mga pagbabago. So, dati yung panahon na so sila na yung nangangaral dito. Amen. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. Yes. Sila na yung tumatayo dito. Yes. Amen? Dahil yung mga pastor dito, senior na. Di ba? Times change. Kaya kung tayo ay nangangaral, so
So habang tumatagal ka at nangangaral, pinapractice mo yung pangaral ng salita ng Diyos, masipag ka mag-outreach, masipag ka mag-still preaching dyan, Nice, Jeff. masipag ka tuwing Sunday, kahit hindi ka inutusan ni Pastor mag-still preaching ka, yun na yung yun na yung preach the word season in out of season. Yan. Kaya, ang katotohanan, hindi yan na pwede mabago, mga kapatid. Dahil kami noon, pag kami ay pag Sunday noon, automatic na yan. Pagtapos ng service, street preaching na kami. Kaya relevant, napaka-relevant ang salita ng Diyos. So every generation, sabi pa dito, every generation needs the same gospel. Yan. Kung ano yung gospel namin noon, yun din yung gospel din naman ngayon. Hindi naman nababago yan. Kasi si Jesus Christ is the same yesterday, today, and tomorrow. Kaya kung ano yung pangaral ng salita ng ano, babago lang yan yung style. Kasi meron meron kami mga disciple talaga na magagaling talaga pangaral. Talagang binigyan sila ng Diyos ng talent na talagang yung talent nila halos yung buong Bible kabisado na. Kaya pag tinanong mo siya, tinatawag namin walking encyclopedia. Yan. So yung may mga disciple na gano'n, walking encyclopedia, pag tinanong mo, alam na. So yun yung mga every generation, so same gospel pa rin yan. So ito yung topic natin. So patungkol sa gospel. So day 1, pinag-aralan natin gospel. Ngayon, day 2, gospel. Day 3, puro gospel pa rin yan. So iba-ibang topic lang. Kaya same din sa atin mga kapatid, na dapat maging bahagi tayo sa ganitong gawain ng Panginoon. So ikalawa yung because hearts are always present. So importante pa rin yun na yung puso mo laging present. So, importante na kung ang puso mo ay present sa pangaral ng salita ng Diyos, so yung mga makasalanan ay madali mo silang i-reprove na pwede mo silang sabihan sa kanilang ginagawa. Na dapat sila ay maglingkod din sa Panginoon, magpagamit din sila ng buhay sa Diyos. Yung maging mga backslider, pwede mo silang i-rebuke. Yun sabi dito. So yung mga backslider, yung mga wala rito, yung mga nakasama natin dati, invite mo sila, yung mga backslider, kilala nyo naman siguro yun. So, i-challenge mo sila at pag-aralan mo sila ng salita ng Diyos. Sabi mo na, ito yung natutunan ko sa gawain ng Panginoon, na ibahagi ko, i-preach ko yung gospel, season man o out of season. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Matay lahat. Hallelujah. So, ito yung mga kailangan natin gawin. Bakit natin kailangan ipangaral ang salita ng Diyos? Para i-encourage ulit yung mga believers na tumanggap na sa Panginoon. Dali natin sila dito sa gawain ng Diyos. Amen. Ikatlo, kung bakit natin kailangan ipangaral ang salita ng Panginoon sa season and out of season, because opposition is always present. Kaya sabi ko kanina, maraming opposition. Hindi lang sa larangan ng politika yan, o maging sa larangan ng trabaho, sa company, so maraming opposition yan. Lalo sa nature ng trabaho namin, so marami talagang mga opposition. Always present yan, sabi nga nila. So sa gawain ng Panginoon, totoo rin ito. Na minsan, sinabi pa rito, the word, this is the word. So yung mundo, minsan, inaano tayo. So, niresist tayo. So, ito bagay na yung naranasan ng mga tao na pinipersecute
yung mga salita, yung mga Kristiyano. At maraming mga chismis, yung hindi naman totoo. So ito yung mga, at karamihan din dito, yung mga, even mga Christian, yung mga preachers. So, minsan nag-attempt na rin na mag-quit. Yan. So ito ang dahilan kung bakit may pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Nasabi sa verse 4, at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. So ito yung mga taong ihiwalay na nila kanyang sarili sa katotohanan ng salita ng Panginoon. At hindi na nila ibabaling ang kanyang tainga sa salita ng Diyos. Pagkos, ibabaling na nila sa mga haka-haka. So ito yung nangyayari. At naniniwala tayo na hindi dapat ito mangyari o maganap sa isang Kristiyano na siya ay mag-quit sa gawain ng Panginoon. Amen? Dahil sa panahon natin ngayon, alam natin na ang ating hari, ang judgment ay parating na. Papalapit na ng palapit. At alam natin, ito yung tinatawag nating blessed hope. So dapat, huwag lang tayo ang maligtas. Huwag tayo maging selfish, mga kapatid. Dapat ibahagi din natin ang gospel. Para sila din sa pagparito ng ating Panginoon ay makasama rin sila sa gawain ng Panginoon. So, application. Okay, sino pwede pumasa dito sa ating application sa topic 2? Brother Cam. Preach faithfully whether it's popular or unpopular, comfortable or costly. Okay. So, sa tingin mo, tanungin kita, ano yung sa palagay mo, anong ibig yung sabihin para sa'yo? Amen. Patungkol dyan, anong ibig niya sabihin para sa'yo? Ibig sabihin po pas, ipangarap po natin yung salita ng Diyos sa mga sikat o hindi na sikat. O umaga sa madaling salita, walang dahilan. Ipangarap natin siya kahit saan, sa kahit kailan. Amen. Palakpakan natin si Brother Cam. Ipangaral natin ang salita ng Diyos. Thank you, Jeff. Sabihin na sikat ka o hindi sikat. So ipangaral mo. Tapos komportable ka o hindi ka ba komportable, ipangaral mo pa rin Amen. ang salita ng Panginoon. Dapat i-apply natin sa ating buhay.